Kayo po ngayon ay nakikinig at sumusubaybay sa Know God and His Word Ministry USA. Ngayon po ay kaunang araw ng Hulyo taong 2020 at ako po ay bumabati sa inyo ng unang araw ng Hulyo na kay saganahan at kabutihan ng Diyos at proteksyon at biyaya sa inyo ay laging nararama at nadadanasan ngayong araw na to at bukas at magpakailanman. Ngayon po ay tayo ay patuloy na mag-aaral ngayong Miyerkules ng gabi ng kanyang mga salita. At salamat po, kayo po ay inihipo ng ating banal na espiritu at pinupuspos para kayo ay magkaroon ng pagkasabik at pagnanais na inyong mapakinggan ang Diyos. At ngayon pong gabing ito ay muli ay hindi lang po natin mararanasan ang kanyang pag-ibig, ang presensya at ang kabutihan at kapangyarihan at mga dakilang mga gawa ng Diyos sa salita niya. Ngayon din po ay makikita po natin kung ano po tayo ng kalagayan natin sa paningin, sa kaisipan, sa presensya ng Diyos at sa kanyang harapan. Kaya po tayo ay bago magtungo sa ating pag-aaralan ay ninanais ko na bigyan po muna kayo ng mga talata na nagpapatungkol kung sino po ang Diyos. At bago po yun ay manalangin po tayo. Dakilang Diyos, isa sa pinakamakapangyarihan na lumikha sa amin at patuloy na humahanap, patuloy na nagliligtas, patuloy na nangungusap, patuloy na tumatawag, at patuloy nagpapala. Ang iisa naming Diyos na hindi namin nakikita, hindi namin namalas ang kanyang katauhan nung siya'y dumating at namatay sa krus. At kinasasabikan namin, ikaw, O Diyos, na makilala at makita sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan mo, O Banal na Espiritu, na tulungan mo kaming maunawaan, bigyan mo kami ng liwanag ng kaisipan at ng puso na handang magtiwala at isuko at punan ng iyong katangian at kapangyarihan. Tulungan mo kaming makilala ka, Diyos, na hindi nakikita, ngunit nagkatawang tao at namuhay sa amin, sa kalagitnaan namin. Salamat sa hapong ito, Panginoon, na bagamat kami dumadanas ng bigati, ng pagsubok, ng maraming hindi maunawang kaakibat ng kapaligiran na nagkakasakit dahil sa coronavirus, ay tulungan mo kami na lumapit lalo sa iyo at hayaan ikaw ang maging kasagutan ng lahat ng aming mga katanungan. Ito po ang dalangin namin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ganito po ang nasusulat sa salita sa libro ni Job, chapter 12, verses 13
to 25. Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Ito po ang sinasabi niya. With him are wisdom and might. To him belong counsel and understanding. Behold, it tears down, and it cannot be rebuilt. He imprisons a man, and there can be no release. Behold, he restrains the waters, and they dry up. And he sends them out, and they inundate the earth. With him are strength and sound wisdom. The misled and the misleader belong to him. He makes counselors walk barefoot, and he makes fools of judges. He loosens the bond of kings and binds their loins with a girdle. He makes priests walk barefoot and overthrows the secure ones. He deprives the trusted ones of speech, and he takes away the discernment of the elders. He pours contempt on nobles and loosens the belt of the strong. He reveals mystery from the darkness and brings the deep darkness into light. He makes the nations great, then destroys them. And he enlarges the nations, then leads them away. He deprives of intelligence the chief of the earth's people and make them wander in pathless ways. They group in darkness with no light, and he makes them stagger like a drunken man. Yan po ang sabi ng Panginoon sa libro ni Job. Ganyan po makapangyarihan ng Diyos natin. At sa kanyang malawak na kaalaman at walang hanggang katalinuhan, ang kapangyarihan ng Diyos kailanman ay hindi tanggihan. Ito'y laging hanapin, yakapin, at unawain sa ating buhay. Ang kalagayan po ng sangkatauhan ngayon ay may malaking problema o suliranin ng buhay. Ay hindi laging may kasagutan. Kadalasan walang madaling solusyon. At wala pong itong madaling kasagutan. At ito po ay nagbibigay lang ng sa atin bilang mga makasalanan ay kalungkutan. At sa huli ay nagbibigay ng sakuna at kamatayan. Dumarating ang mga pasuklam-suklam na mga gawa ng kasalanan. At para bagang ang ating buhay ay walang katapusan na nararagasa ng mga bagyo, mga sakuna at karamdaman, at sa likod ng mga iyon ay hindi natin maintindihan at tayo'y laging nagtatanong bakit nangyayari? Bakit napupunta tayo sa mga ganong kalagayan na walang pag-asa? At bakit nahihiwalay sa ating mga minamahal sa buhay? Bakit ang isang minamahal sa buhay ay kinuha ng isang sakuna, karamdaman o ng kasuklam-suklam na krimen? Bakit ang tao ay
isinilang na merong karamdaman at dala-dala niya ang isang sa kanyang katawan ay isang hindi maintindihang sakit na sakit ng kanyang kabilang katawan, ang pagkapilay, ang pagkabulag, ang pagkaparalasa sa kanyang mga katawan, panghihina ng paghinga, at mga iba-ibang mga karamdaman na para bang isang pusikit na sa kadiliman ay nagnanais na magkaroon ng liwanag, ngunit hindi malaman kung saan magmumula iyon. At lagi na lang ang nasa ating puso't isipan ay pagtatanong, bakit? O bakit hindi natin makita ang kadahilanan at sa likod ng isang mga nagaganap na walang kalutasan ay hindi natin malaman ang totoong kasagutan. At bawat pinuno ng mga bansa, bawat mga nag-aral na matatalino, bawat may kapangyarihan at may salapi ay walang magawa sa katulad ng panahon na ito. At bakit patuloy ang tao ay gumagawa ng isang kakilakilabot na bagay at imbis na ang hanapin niya ay ang kapayapaan at pagtulong sa kapwa at maging kaakibat sa paglago at magamit na bilang instrumento sa pag-unlad at pagbibigay ng kagandahang loob sa lahat ng kanyang nakakasalamuha sa buhay, ay hindi po magkaroon ng kasagutan at hindi po maganap sa isang buhay ng isang makasalanan. Ano po ba ang tunay na dahilan? Ang dahilan po ay ang tao po ay makasalanan. Siya nasa dilim. Siya isang nagagapos ng kapangyarihan ng kasalanan. At ang tao ay hindi siya magkaroon ng tumpak na daan o tumpak na kasagutan, dahil ang lahat ng kanyang ginagawa, ang lahat ng kanyang nararamdaman, kanyang iniisip ay pawang kadiliman. Kaya po ang liwanag kailanman ay hindi sumilang sa kanyang buhay. At ang lahat, sabi po na ng Romans chapter 3, 11 to 18, lahat po ay walang nakakaunawa sa Diyos. Walang mahanap sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Lahat ay walang mahanap at nais makilala ang Diyos. At sabi po ng salita ng Diyos, ayaw ng tao ang lumuhod. Ayaw ng isang makasalanan ng tao na isuko ang kanyang buhay. Ayaw niyang siya ay magsisi. Ayaw niyang siya ay magpagamit at maging kasangkapan ng Diyos. Yan po ang nasasabi sa
talatang Roma, sa libro ni San Pablo, sa Romans chapter 2. At ito po ang sabi sa Romans chapter 2, verse 4 and 5. Babasahin ko po sa inyo sa English. Ganito po pang tao ay ang kalagayan niya sa Diyos. Ito po ang sinasabi sa Roma, mga taga-Roma, Kabanata 2, mga talatang 4 at 5. Or do you think lightly of the riches of His kindness, tolerance and patience, not knowing the kindness of God leads you to repentance? But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Yan po ang sabi ng Diyos. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, mga Griego, mga Hentil, na ginagawa mo bang parang baliwala ang kagandahan loob ng Diyos, ang kanyang pasensya, ang kanyang pag-ibig? Hindi mo ba nalalaman na ang iyong katigasan ng iyong ulo, sabi ng Diyos, ay ito'y ginagawa mo ay nagpaparami ka lamang ng parusa, ng matinding pagpaparusa, at ito'y dumarami at sa huling araw ay sisingil sa iyong buhay. At iyon ay magpapaunawa sa iyo sa bandang huli na ikaw ay tumalikod sa katuwiran na isinulat ng Diyos sa kanyang salita. Yun po ang kalagayan ng isang mundo na atin pong ginagalawan. Ang mundo na madilim, ang makasalanan na ang kanyang kalagayan na matigas ang ulo at ayaw magsisi, ayaw isuko ang buhay, at ayaw ibigay ang kanyang buhay sa Diyos. At yan po ang ayaw din po niya na sa kanya ay anyayahan o papasukin si Kristo Jesus. Isa din po yung katotohanan. Ang isang makasalanan na pinanghahawakan lang niya ang magagawa ng sarili niyang kalakasan, nang nakamtan niya na sa mundong madilim, na inaasahan niya na kailangan ito ang maging kanyang tungtungan upang magtagumpay. Pero yan po ay hindi totoo. Dahil po sa Ebanghelyo ni Jesus ay ikwinento niya na lahat ng ginagawa ng laman ay walang pakinabang. Yan po nakasulat sa 1 Kabanata 6, talatang 63. Ang nabubuhay sa Espiritu ay nabubuhay lamang na may tagumpay at may layunin at may kita ang Diyos. Kaya sabi po sa Galatias, mga taga-Galatia,
Kabanata 3:11, na ang isa daw pong matuwid at isa daw pong nabubuhay, na lumalakad sa Diyos, ay nabubuhay sa pananampalataya, sa pagtitiwala niya, sa pagbibigay niya ng sarili niya doon sa Diyos na hindi nakikita. Yun po ang gawa ng isang matuwid na tao at sumuko sa Diyos. Hindi po siya nananahan sa magagawa niya sa laman. Lahat ng iyong makukuha sa mundong ito ay pawang mawawala. Pansamantala lang yan. Pero ang magagawa mo sa Diyos, habang buhay. Ito po yung sinasabi sa Ebanghelyo ni Jesus, na yung may mayaman na gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nung sinabi ni Jesus na nagawa mo lahat ang 10 kautusan sa kalakasan mo, pero ito ang huling dapat mong gawin. Huwag mong panghawakan yung iyong nagagawang salaman, kundi ibenta mo siya, i-zero out mo yung sarili mo, at sumunod ka sa akin. At yung po ang nakakalungkot, yung pong mayaman na yun, na batang mayaman, na Hudyo, nakala niya ang kalakasan at magagawa ng mundo ang kanyang, at ang 10 kautusan ay yun ang kasagutan upang makarating sa presensya at kalangitan ng Diyos. Hindi po yun ang sagot po ay sabi po sa Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo, ito po ay nasusulat sa Kabanata 11. Ang isa pong makasalanan ay dapat siya'y sumuko sa Diyos. Sabi po dito sa Kabanata 11 ng Ebanghelyo ni Mateo at talatang 8, sabi po dito, "But what did you go out to see?" No? Sabi niya. Talatang 28. Hindi po 8, kundi 28. Sabi po, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Yan po. Sa mga talatang 28 hanggang 30. At ito po ang mga gawa ng pananampalataya. Ang sabi nga daw po, ang hindi niya magagawa, ang hindi niya masasagot sa buhay, ang hindi niya maiintindihan, ay magagawa ng pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang sikreto. Hindi, minsan iniisip ko din na hindi mo na kailangan ng magarang entrada o pagpasok, na para bang merong dadadadan tambol, tapos kumikidlat, tapos merong mga lobo na lumilipad, na para bang ikaw ay ginagawa ng magandang entrance o pagsalubong. Hindi mo na kailangan yun. O kaya naman magbigay ng malaking miraglo ang Diyos, paulanin niya ng stars ang buong langit, o kaya mga kidlat ay gumugulong at
makikita sa kalangitan. Hindi yun. Hindi ginawa ng Diyos yun. Bawat nakikita nyo sa Ebanghelyo ng sinulat, walang ganung mga entrada sa pananampalataya, kundi ito'y walang mirakulo, walang senyales, walang mga engrandeng musika o palabas. Ang isang pananampalataya ay parang hindi ginagamitan ng kapangyarihan ng tao o kapangyarihan ng kalikasan, kundi ito'y isang hindi nakikitang elemento na kung iyong maiisip o mauunawaan ay ang pananampalataya ay parang isa siyang hindi nakikitang susi na ginamit ng Diyos upang ikaw ay lumapit at makilala at isuko mo ang buhay sa Kanya. Yun po ang gusto kong gawing intro sa oras na to. At alam ko po, wala ho tayong masyadong malaking panahon para ito'y ating malalim na sisirin at unawain sa salita ng Diyos. Pero ito po ang bibigay ko sa inyo bago po ako manalangin ng pagwawakas at magbigay po ng mga ilang announcements sa inyo. Ito po ang sabi ng Hebrew, ng librong Hebrew. Chapter 11. Ganito daw po ang pananampalataya. Sabi niya po sa chapter 11 ng Hebrew ay verse 1 to verse 1 to 6. Ito po, ibasahin ko po sa inyo. Dito muna tayo samantalang magtatapos para sa susunod po yung ating part 2 ay mas ating mauunawaan kung ano ang nagagawa ng pananampalataya sa isang makasalanan. Ito. Sabi niya po, sa English po, basahin ko. Now faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. For by it the men of old gained approval. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. Maganda po ito. Lahat daw pong bagay na ginawa ng Diyos ay hindi daw po ginawa sa mga nakikita. Ito po'y ginawa sa salita ng Diyos. Mga bagay na yan. At sabi po sa verse 4, by faith, Abel offered to God better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that he would not see death. Ito po yung rapture. Ito po, na minsan mga tao hindi naniniwala sa rapture, pero si Enoch po ay hindi namatay. Siya po ay na-rapture o kinuha na buhay ng Diyos at dinala sa langit. At sabi po dito, and he was not found because he took him up. He took him up, mataas po. For he obtained the witness that before his being taken up, he was pleasing to God. Po, yun yung nagagawa ng pananampalataya. God took you up, and because lahat ng kanyang nakikita sa isang tunay
na nabubuhay sa pananampalataya ay mga kanais-nais at kaiga-igaya sa presensya ng Diyos. Pleasing to God. Ito po ang mahalaga sa verse 6. Ito po. And without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is the rewarder of those who seek Him. In verse 6 na po niyan. Kaya po. Hindi ka daw po makakalapit sa Diyos kung hindi ka nananampalataya na siya nga'y Diyos. At siya po ang nagbibigay sa puso natin ng liwanag at ng kaisipan na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yan po yung nasa susunod nating pag-aaralan. Bakit po ang elemento ng salita ng Diyos ay napakahalaga na nakababalot sa pananampalataya. Ano po? At sa inyong pagtitiwala sa Diyos, ginagarantihan ng Diyos na meron po kayong reward. Sabi dito, ang Diyos po ang magre-reward. No? Dahil hinanap mo, who seek Him. Rewarder, He is the rewarder of those who seek Him. Kung hinahanap mo, na dahil hindi mo nakikita, pero hinahanap mo dahil naniniwala ka na siya'y nandun at siya magbibigay sa'yo, meron pong kaakibat at kasamang kantipala. Hindi ko po alam kung ano yun, pero hahanapin natin, pag-aaralan natin. Po. At manatili po kayo, sumusubaybay sa No God and His Word Ministry USA. At nag-aaral po tayo kung paano magkaroon ng pagtitiwala at lumakas at lumago sa pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. Manalangin po tayo. Diyos na hindi nakikita, na gumawa ng lahat ng mga bagay sa mga hindi nakikita. At yun ang ginamit niya upang magkaroon ng pananampalataya. At dahil sa salita, nagtiwala na magkakaroon nga ng langit at lupa at lilikay niya mga bagay na maganda para sa mundo. At bagamat isinira ito ng kasalanan, naging madilim. Salamat kay Jesus. Siya mismo ang may akda ng pananampalataya. Siya ang author, siya ang source ng aming pagtitiwala. Kaya nga, siya ang ilaw, liwanag, salita, na nagbibigay ng kabuuan sa aming mga paniniwala at pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na magkaroon ng illumination at liwanag sa mga pag-aaral namin sa pagtitiwala sa Diyos. At purihin ang iyong kabanalan. At sa pamagitan ng pananampalataya ay maunawaan namin kung ano ang mga hindi masagot at malutas na mga pangyayari na umaakibat sa buong mundo sa buhay ng mga tao. Ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Kayo po ay pinagpala ng Diyos. Dito po sa No God and His Word Ministry USA. Salamat po.